Senator Amy Marcos is insisting there is pork in the national budget, recently signed by her brother, the President. At marami pa siyang ibang revelasyon sa media conference niya, kani-kanina lang. At ang ating mobile journal, Merymon Reyes, Merymon, sa Senado, nako, after nung sinabi na gumagamit ng substance ang kanyang brother, may lalala pa ba sa sinabi niya yon? At ano tong bagong pasabog na ito? Anong detalye? Merymon, Happy New Year sa'yo, Merymon Reyes. Happy New Year, Pauline Lord. Ang nasabi kanina ni Senator Amy Marcos, actually natanong ng media kanina ano na nga ba yung New Year's wish ng senadora sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Medyo nahirapan magbigkas ng kanyang greeting si Senator Amy, pero ang nasasabi niya na lang daw, 2 years na lang yung natitira sa termino ng kanyang kapatid at nalulungkot daw siya na pinaglaban daw nila to, pero nauwi raw sa ganito yung kasulukuyang lagay ng politiko and yung relasyon ng magkapatid. Pero bukod dyan, ang nasabi rin ni Senator Amy, suspetsa niya at tingin niya na yung mga isinantabi na pondo raw sa AIC, sa TUPAD, yung napuntang pondo sa MAIFIP sa naipasang 2026 national budget ay para raw sa mga sinister or political purpose. So kung impeachment man daw yan, kung para daw yan sa BARM election, para raw yan sa barangay election, parang politika raw ang pinag-iipunan. Kaya ang nakikita niya, though kahit ang nangyari daw, yung pork, naging giniling, pork pa rin daw to kasi nakakalat lang daw siya doon sa panukalang pondo. Pero ang sabi ng senadora, bukod dyan, wala pa rin naman daw nagiging usap-usapan tungkol sa inaabangan na pagbubuhay o pagkakaroon ng pangalawang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Pero ang sabi ni Senator Amy, February 6 ang reckoning day para sa ikalawang impeachment. Pero bukod doon, January 15 ang nakuha na impormasyon daw ng senadora. May mga charges naman nalalabas laban kay Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy, and kay former Senator Bong Revilla. Days later, may mga charge naman daw nalalabas laban sa ilang mga kongresista. Kasama na dyan si Congressman Garjola, ang magkapatid na kongresistang mga YAP. And then by February 1, ang sabi naman ng senadora, mukhang madidisband na raw ang Independent Commission for Infrastructure. Pero then again, yan lang yung mga ilan sa mga kuro-kuro na nakuhang impormasyon ng senadora. And sinasabi niya, hindi siya pumirma sa 2025 na budget, pati sa 2026 na budget kasi marami raw ang questionable naging laman ng panukalang pondo. Pero maraming nabulogay yata, Merymon, kasi ang mismong ICI spokesperson na si Attorney Brian Hosaka ay nagsabing ngayon nilang narinig yun na wala raw siyang natatanggap na impormasyon, no? Na hanggang February 1 lang sila. Ito at saan daw ba nakuha ng senadora itong impormasyon na ito, Merymon? Hindi nagbigay ng pangalan itong senadora kung saan niya nakuha. Basta ang sabi niya, ito yung impormasyon na narinig niya na nakuha niya na by February 1, magdidisband ng ICI. At sinabi niya pa nga, kasi sunod-sunod na raw na nag-resign yung mga miyembro nito, yung mga komisyoner nito, wala na raw natitira doon. Kaya kine-question niya muli yung naging effectivity ng komisyon. At the same time, yung mga inaabangan na charges. Moving forward or leading naman by February, yung sinasabing impeachment laban kay VP Sara. Sabi ni Senator Amy, hindi pa raw sila nagkakausap ulit ng vice-presidente. Nagkabatian daw sila nung New Year pero mukhang pumupunta raw sa iba't ibang mga parte ng bansa itong si VP Sara para raw magbigay tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. So far, pero pagdating doon sa impeachment, wala pa naman daw usap-usapan tungkol dito and nakikita ni Senator Amy na mukhang walang any other additional ground for impeachment na darating doon kung sakaling may complaint na bagong lalabas. Pero then again, political exercise daw ito. So kung sakaling umabot daw sa ganung punto, yung katayuan niya pa rin na pagsuporta kay VP Sara nananatili pa rin. And then kung paano pa rin dedepensahan ng vice yung kanyang sarili doon sa mga ebidensya raw na lalabas, yun yung kailangan na lang daw abangan sa pagdating ng araw na lumabas ng impeachment complaint. Pero sabi rin niya na nag-aalangan daw tumakbo si VP Sara. Hindi niya nabanggit kanina yan, pero isa yan sa mga umuugong-ugong din. Kasi ang isa sa mga sinasabi rin, yung impeachment na posibleng lumabas by February, mas malakas daw, pwede raw magkaroon ng iba pang grounds for impeachment laban sa vice. Pero sabi nga ni Senator Amy, wala pa naman daw ibang information tungkol dyan, wala rin naman daw usap-usapan. Pero ang nakikita niya talaga, doon sa 2026 na budget, mukhang may nagkakaroon ng pag-iipon daw ng pondo. Well, medyo hindi rin yun klaro talaga sa nasabi ng senadora, pero sinasabi niya parang may pag-iipon daw
for sinister and political purposes. At isa sa mga nabanggit ka ng senadora, yung impeachment laban sa bise. Suspecha kasi talaga ni Senator Marcos Merimon na gagamitin ito doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. And she cited a few things doon sa budget na sinabi niyang binigyan kasi ng assurance yung ilang mga senador, mga congressmen, na magkakaroon sila ng soft pork. Ano-ano ba yung mga proyekto na yon na nabanggit ni Senator Amy? Pauline, ang nasabi dyan, ang pinaka-question kanina ng senadora, una yung sa farm-to-market roads from 16 billion, naging 33 billion pesos. Sinasabi niya na, tinatawag na raw nila itong farm-to-pocket roads. Bukod dyan, meron pa yung presidential assistance to farmers. Yun yung isang sinasabi ni Senator Amy na lumalabas daw siyang pork kasi saan daw nanggaling yun, para saan daw ba yun, sino raw ba ang makikinabang dito, para nagkakaroon daw ng duplication ng assistance para daw sa agrikultura o kaya naman sa fisher folk. Bukod dyan, yung mga IX, yung tupad, tsaka yung maifip, ito rin yung ilan sa mga kine-question ng senadora. And related naman doon sa anti-EPAD provision, ang nasabi naman dito ni Senator Amy, marami naman daw ang nagagalit na sa kanya tungkol dito, pero para sa kanya, mas maganda raw idiretso na sa mga ospital yung tulong na pinansyal para sa mga naghahanap ng services ng pagpapagamot at yung pag-i-issue ng guarantee letters, magandang itigil na rin daw ito. Pero yun yung nagiging usapan ngayon. Bukod dyan, yung sinasabi rin ng senadora, kaya hindi rin daw siya natuwa doon sa 2026 national budget. Kasi during the BICAM, though nakikita naman daw yung transparency effort ni na Congresswoman Mika Swansing, ni Senator Sherwin Gatchalian, marami pa rin daw ang unrecorded na pagkakataon na usap-usapan sa pagitan ng mga kongresista o kaya naman daw ng mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget. So yun yung isa sa mga rason kaya kini-question ng senadora at hindi siya pumirma sa 2026 na yung sa BICAM report. Oo. Linawin natin, Merimon, hindi talaga siya pumirma, itong si Senator Amy? Hindi siya pumirma. Yung especially doon sa BICAM report, hindi talaga. Though, present siya, the entire BICAM Conference Committee sa PICC, and naging vocal siya doon sa ilang pag-question niya, kabilang nasa Department of Tourism yung sa budget nito, at yun din nasabi kanina ng senadora doon sa press con. Ang sinasabi kasi ng senadora, number one, yung patungkol doon sa mga classroom, bakit daw na binagsakan ng malaking pondo, samantalang ka-questionable pa nga raw yung pagdating sa ipag-i-implement ng mga classroom. Dapat daw yata ang i-subsidize pa dito yung sa pagpapasahod sa mga guro, sa mga empleyado. Pangalawa naman, pagdating doon sa mga farm-to-market roads, kine-question na senadora, lumalabas din daw na pork kasi bakit daw lumobo yung pondo nito. And then sa Department of Tourism, yung isa sa mga natutukan din natin sa PICC na ang kine-question na senadora, bakit ang laki ng budget ng DOT para sa kanilang marketing, para sa kanilang advertisement, samantalang mas dapat din daw tutukan yung transportation experience ng mga tao, ng mga turista, local man daw or international. So marami-raming naging komento ang senadora patungkol sa 2026 national budget. Kala ko kung bakit para pagpapakalat ng mukha ng kalihim. Pero anyway, maraming salamat sa iyong ulat, ang ating mobile journal, Merimon Reyes.